Ted Filon, nag-warning na kung hindi kayo magtatagumpay ngayon na ma-impeach si VP Sara Duterte. Kang bata ka. Ito, panoorin natin. Sa impeachment ni VP Sara, kung hindi nila mapagtatagumpayan ito, opo, malamang makasurvive dito si VP Sara kung ang adhikain nila lumpuhin siya at mawalan na po siya ng saysay para sa 2028 elections, baka hindi po ganoon ang mangyari dyan. Di ho ba? Hihimayin natin itong ginagawa nilang panggogoyo sa atin, pagdribble sa atin, pagtsubibo sa atin, at panloloko sa atin. May nagsabi, di ba, na if an injury must be done to a man, then that injury must be so severe that you have to fear of his revenge. Kumbaga, kapag daw meron kang gustong patauben, gusto mong patumbahin, gusto mong talunin, sa ganito pong usapin, ito ho kasi physical, sinasabi niya rito Pero basically, kapag meron kang gustong kalabanin, yung kalaban mo na yan, kapag yan sinaktan mo, siguraduhin mong malulumpo yan. At hindi na makakatindig yan. Dahil pag nakatindig yan, abangan mo ang buwelta niya. Abangan mo ang revenge niya. Sa politika, ganyan din po. Okay? Tandaan natin na ngayon po ay 2025 na. Mabawasan ng boto. Baka maapektuhan yung boto sa amin. Lalo na kapag humantong tayo sa desisyonan dito bago mag-eleksyon, yung Mindanao votes. Yung mga boto rin ng kontra kay Sara. Timbangin naman natin to, boss. Intindihin mo naman kami, relationista kami. O, di ba? Pwedeng ganon. Pwede po yun, di ba? O pwede rin yung mga hindi relationista, pare naman, may bakasyon na kami. Parang ikaw, bakasyon mo ni Mrs. May lakad na kami sa abroad nakabook na kami pahinga naman tayo. Pwede rin ganon. O kaya naman mga kapatid, di ba? Nagbilangan sila. Kailangan nila to convict ng 16 votes. Kung ngayong 19th Congress, baka wala silang 16 votes. Hindi ba? Kaya naman, ang sinasabi nila, dali, iraos natin itong eleksyon ngayon at siguraduhin natin na makakakuha tayo itong mga nandito ngayon na tinutulungan natin na manalo, masiguro natin na kapag nanalo nga sila, ang kanilang boto ay alam niyo na kung para saan. Di ba? Pwede rin, marami kang maiisip O kaya naman, pwede rin na, sige, pag tinuloy mo yan, tandaan mo, pag-convene natin ngayong June, pwede ka namin palitan bilang SP President. Papayag ka ba? Kung itutuloy mo itong impeachment na ito, itong pagiging senator judges natin, pwede ka namin palitan. Pag nagsimula ang huling sesyon ng Senado, we will declare the position of the Senate President as vacant. At hindi malayong maraming gustong bumalit sa iyo. Papayag ka ba nun, Cheers? Daming possibilities. Pwedeng ganon, di ba? So isipin mo. Or pwede rin naman kung ikaw ang nasa posisyon at gusto mo talagang umusad at magsimula ng impeachment trial, pwede mong sabihin na pag di mo inaksyonan yan, papalitan kita. O kaya naman, diba? Depende nga po yan kung anyway. Ang daming posibilidad, mga kapatid. Tama, diba? Totoo. Pero ito ho ngayon ang atin lang. Kasi nasabi po ni Atty. Macalintal, meron din naman basis kontra doon sa continuing body ito, di ba? Kasi nga daw walang quorum doon sila. Anyway, so ito lang po yun, no? Sabi nga niya, it's now or never. Nasaan ka man panig ngayon? Ano ba issue dito? Accountability, and the right of the accused to face her accusers. Yun po yan Hindi ba? Bakit pinatatagal nyo pa? Hindi po ba? Dahil kung babalikan ko yung mga binanggit ko na mga posibleng kadahilanan, lahat yon vested interest. Lahat yon personal interest. Lahat yon survival. Lahat yon to win. Lahat yon to get power and money. Hindi po ba? Wala na po yung kahulugan ng ating saligang batas. Yung pong responsibilidad ng lower house
Sabihin mo na, questionin mo na sila doon sa puntong yon, pero yung po ay nandidiyan na. So ano ang disposisyon ng Senado forthwith? Bakit nila pinatatagal pa? So yun nga po yung aking mga binanggit na mga posibilidad. But at the end of the day, yun bang kanilang sinumpaan na tungkulin na job description, forthwith proceed with the trial, ay kanilang ginagampanan. Mukhang sa ngayon ay hindi. So hintayin natin ang mga pangyayari po in the days to come. At ito nga ho ba'y palilipasin mo ng halalan. Tsaka nila pag-uusapan ito, napaka-importanteng bagay na ito. At the end of the day, ikaw at ako ang apektado dito dahil tayo po ay short-changed. Tayo po ay hindi nakakakuha ng ating inaasahan dapat na kilos at galaw ng ating mga kagalang-galang na mga senador. Siguraduhin nyo na magtagumpay kayo. Kagaya niyan, ang posible na pagkatapos pa ng eleksyon, pag-usapan yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Paano kung mas maraming manalo na senador sa Team Duterte? Mukhang mahihirapan kayo. Mukhang lamang ngayon ang Team Duterte. Pero hindi matanggap ng kabila yan na lamang talaga ngayon ang Team Duterte. Kung hindi lang dadayain, wag naman sanang dayain. Kung patas lang lumaban, ang tanong kung patas ba talaga silang lumaban. Mas maraming manalo na senador dyan sa Team Duterte. Malabong ma-impeach yan si VP Sara. Diba? At yan ang kinakatakutan ng karamihan ngayon na pumerma, lalo na yung mga pumerma diyan sa impeach VP Sara. Pag hindi sila magtagumpay ngayon at ilang taon na lang at tumakbong pangulo yan si VP Sara, sa tingin nyo kakalimutan niya ang ginagawa nyo sa mga Duterte? Yung pilit nyo paalisin sa pwesto, samantalang yung isa ay umabot na ng trilyon, ang questionable kung saan napunta, saan ginamit. Sana all. Alalahanin nyo, hindi pang habang buhay yung sinusuportahan nyo. 3 taon na lang yan. Hindi papayag ang taong bayan na hindi papalitan yan. Gusto sila lang nakaupo dyan. Lalo na ngayon, nagkabukingan. Sa budget, may problema pala at ano-ano yung mga pinirmahan. Lalo na, mukhang namumuro na dyan sa korte. Sa mga hindi nakakalam, ay may inilabas na yung korte tungkol po dyan sa budget, 2025 budget. Ngayon, may mga pumunta na naman ng korte tungkol dyan sa pamamaraan nyo para ma-impeach si VP Sara, mukhang questionable din. Siguraduhin nyo na mananalo kayo, pero maraming nakabantay na taong bayan ngayon kasi ang inaalala ng karamihan baka sa eleksyon may dayaan. Sana, lumabatas naman. Kasi pag nagkabukingan, lagot kayo niyan. Diba? Suportahan nyo ba ang Team Duterte ngayong 2025 election? Comment tayo dyan. Hanggang dito na. Thank you. Bye-bye.